Lolo kasi sabi ko, kung babasahin po natin yung mga verse, mga naunang verse ng Psalms 104, ay tumutukoy po ito kung saan inihayag niya yung creation, kung paano nilikha ng Panginoon ang mga bagay na nakikita natin sa ating paligid. At yung tao po na naghahaya po sumulat ng talatang ito ay ayon po sa komentary, si David yung nagsulat o nagbigay ng mga talatang ito. Inihayag niya kung gaano makapangyarihan at powerful ang Diyos sa buhay niya na wala siyang halos maipagkumpara para pasalamatan ang Panginoon sa kanyang mga ginawa. Amen? So nakita niya po kung gaano kabuti at makapangyarihan ang Panginoon sa buhay niya. Kaya po nasambit niya ang mga talatang ito na I will sing to the Lord all my life. I will sing praise to God as long as I live. Diba? So, isa po sa pinakamagandang story, nakaka-encourage na character sa Bible ay ang buhay po ni David, na kung saan po sa kanyang pakikipagbaka ng kanyang buhay ay nakakaranas po siya ng mga hamon ng buhay. Hindi po naging madali ang karanasan ni David para po pagtagumpayan niya yung pang-araw-araw na kanyang hinaharap. Could you imagine, nabubuhay ka, hinahabol ka ng kaaway mo para patayin? Diba? Wala kang ibang mararamdaman nun bilang tao, kundi takot at pag-aalala. Pero wala namang ibang hinangad si David, kundi sundin ang kalooban ng Panginoon sa buhay niya. Kaya nga po, si David during that time, sa kabila ng mga hamon, pagsubok na kanyang hinaharap, sa kabila ng sakit, pait, tinitignan pa rin ni David yung kabutihan at kapangyarihan ng Panginoon sa pamamagitan ng paglikha ng Diyos sa lahat ng bagay na kanyang nakikita. Okay? So kaya po mga kamanggagawa ko, lingkod ng Panginoon ngayong gabi, naniniwala po ako na hindi matatapos ang gabing ito na wala po tayong makukuha o madadala na salita po ng Panginoon na magpapalakas po sa atin araw-araw. Totoo naman po na hindi po tayo araw-araw malakas. Sino po dito araw-araw malakas? Araw-araw payapa ang buhay. Walang problema. Praise God, sama ako sa iyo. Baka pumaya pa din ang buhay ko. So alam niyo po, hindi po madali na maglingkod sa Panginoon. Sino dito yung matagal ka ng Kristiyano, pero madalas, maraming pagkakataon sinusubok po yung ating karakter. Sa trabaho, sa loob ng bahay, kahit minsan na paglabas mo pa lang, subok na yung karakter mo. Hindi po madali. Lalo na po ang pagiging isang babae. Mahirap po maging ina. Diba? Tapos may trabaho ka pa. Alam mo yung, sabi ko nga, Lord, kinrain mo yung babae na katuwang ng lalaki. Napakalaking responsibilidad ang hinaharap ng mga kababaihan. Pero sa kabila ng mga hinaharap natin bilang kababaihan, yung grace ng Panginoon, yung love ng Panginoon, araw-araw nararamdaman natin. Araw-araw, pagising natin, may panibago tayong lakas. Amen? Iba po kasi yung na sa Panginoon yung napapagod ka para kay Lord. Kasi after mo mapagod para kay Lord, kalakasan yung ipinapalit ng Panginoon. Amen? Si David, imbis na magreklamo siya doon sa sitwasyon niya, ang ginawa ni David ay ina-appreciate niya yung mga bagay
na nasa paligid niya na ibinibigay ng Panginoon sa kanya. Imbis na negatibo yung tignan ni David, ay ginawa niya itong positibo. Mula sa kanyang puso hanggang sa kanyang pag-awit sa Panginoon. Alam niyo po si David, o si King David po, si King David or si David, ay isa sa mga mang-aawit. Mahilig siya, ang ginagawa niya talaga ay magpuri sa Panginoon. Kaya nung po si Haring Saul, nung nakaramdam po siya ng hindi siya mapakali, yung balisa, pagka tinatawag niya si Haring David o si David para kumanta, nawawala yung pag-aalala niya. Sino po dito kapag kamisan naguguluhan ka, mabigat yung loob mo, yung gulo-gulo ng paligid mo, kapag nakarinig ka ng worship song, yung ba naiiba yung mood mo? Pumapayapa yung puso at isip mo. Amen? So, habang ginagawa ko po itong message na to, grabe po talaga yung testing ng Panginoon. Yung Sunday, yung pupunta ka ng church, and then pag bukas mo ng messenger mo, may pangit na balita na magpapainit ng isip mo, tapos magpapabigat ng damdamin mo. Sabi ko, Lord, grabe naman yung testing mo sa word mo. Ha? Ang talatang ito ay nagbibigay sa atin ng isang paalala bilang isang mananampalataya na kasama na nilikha ng Panginoon at espesyal na nilikha ng Panginoon. Tayo ay isang espesyal na kung saan ang gusto ng Panginoon sa atin, yung ating buhay ay maging kagamit-gamit sa kanyang kapurihan. Kaya po samahan niyo po ako ngayong gabi na pagbulay-bulayin natin ang dalawang mahalagang layunin na nais iparating po sa talatang ito. Yung una po, hindi po ako magtatagal. Yung una po is, ang sabi dito, as long as we live and breathe, sing and praise to God. Verse 33. Ang habang tayo po ay nabubuhay, hanggang tayo po ay humihinga, wala pong ibang layunin ng ating buhay, kundi papurihan po ang ating Panginoon. Amen? Amen. Hindi po, alam niyo po naalala ko, 4 years ago, talagang sinubok po kami ng Panginoon. Ako po, nakakilala po ako sa pamamagitan po ng aking nanay. Yung nanay ko po, siya po yung unang umaatin sa mga Bible study, sa mga ganito fellowship. Yung nanay ko, dahil busy siya sa trabaho, ako yung pinapaatin niya. Ako yung kaisa-isang bata na nandoon na umaatin. Tapos ang mga kasama ko po, puro nanay. Tapos yung pastor ko namin, lagi niya ako nakikita, sabi niya, asan ang nanay mo? Nanay mo ang kailangan kumatin. Kasi dahil yung kapatid ko rin ay sponsor siya, kailangan may nanay na aatin. Wala nga po yung nanay ko, ako yung laging representative. Tapos ako lang po yung bata doon. Yung mga nanay na mga kasama ko, nag-praise and worship. Tapos lagi ako nasa likod. Then wala po akong, kumakanta lang po ako, kanta. Hanggang tumagal po, yung naramdaman ko, parang may kulang na sa akin na kapag hindi ako umaatin ng gawain, parang may kulang sa araw ko. Parang pagka hindi ako nakakakanta ng kinakanta ng mga nanay nung that time na yun, parang malungkot ako. So sa madaling salita po, tinuloy ko yun. Hanggang sa ako yung unang naging kabataan doon sa loob ng church. Tapos yung mga kapatid ko, karay-karay ko na papunta sa church. Then, ito pong nakaraang 2019, 18, 2016, ang nanay ko po ay nagkaroon ng malubhang sakit, kahit hindi po ma-detect ng doktor. Ang nanay ko po, maaga pala yung humigising na, sabi, gumising na kayo kasi malilitan sa simbahan, sabi ganun yung nanay ko. Nagkaroon po siya ng matinding sakit na hindi po na-detect ng mga doktor. Kahit sa hospital po, hindi po siya na-detect ng time na yun. Then sabi ko, Lord, parang katapusan na ng mundo namin kasi nanay ko na lang. Nanay ko po, byuda po siya, maaga po siya mabyuda. So, 8 kami magkakapatid nung time na yun. So, sabi ko, Lord, nagsisimula pa lang kami. Wala kami sapat na pera para pagtustos sa kanya. Nung nasa hospital po kami noong mga panahon na yun, nasa UST po
kami, huling ospital na pinuntahan po namin is UST. Yung nasa ospital po kami, ang sabi ng nanay ko sa akin, dalhan niyo ako ng Bluetooth speaker. Pumapasok po ako sa trabaho, ang uwian ko po hindi bahay sa ospital. Siguro mga 1.5 buwan po kami sa ospital nung time na yun. Sabi niya, dalhan niyo ako ng Bluetooth speaker. Sabi ko, bakit kinagpapadala ang nanay ko ng Bluetooth speaker? Nung bit-bit ko na, sabi niya, tugtugan mo ako ng mga worship song. Nung time na yun, habang nagtutugtog kami ng worship song, yung nanay ko parang naghahabili. Sabi ko, ma, sabi niya, yung mga kapatid mo, huwag mong pababayaan. Tapos maya-maya biglang kakanta yung nanay ko ng worship song. Then, pero wala akong mabanaan sa kanya ng pag-aalala. Sabi niya, ang prayer nung time niya na yun, habang nag-worship sa Lord, Lord, kung gusto mo pa akong maglingkod at magpuri sa iyo, buhayin mo ako. Then, after a week, may doktor na pumunta. Huling exam na ginawa sa kanya, doon po na-trace yung sakit na meron siya. Na nakuha sa dumi ng hayop, kasi umuwi po ng probinsya yung nanay ko, parang nalangkap din yung virus na yung time na yun. So, yung time na yun, parang may nagkaroon kami ng pag-asa. So, sabi ng nanay ko, huwag kayong titigil na umawit, magpuri sa Panginoon. So, the last na gagawin sa kanya examination, kumakanta kami ng kapatid ko. Yung kapatid ko na sa ako na sa ilaan ng nanay ko kasi nasa MRI yung nanay ko, nag-pray kami, nag-worship kami. Sabi ko, Lord, naniniwala kami sa pagpupuri, pagsamba sa iyo, may gagawin kang miracle. After po, nung nanay ko na lumabas galing MRI, lumabas yung doktor, ginausap kami. Sabi niya, masyadong sensitibo, kailangan mag-waiver para ibigay yung gamot na kailangan sa kanya at hindi pa sigurado kung gagaling siya sa Lord na yun. Pero sabi ko, Lord, naniniwala kami sa iyong dakilang pangalan, kaya niyo pong pagalingin ang nanay ko. So, sa madaling salita po ay pumirma kami ng waiver. Kahit 50-50 yung kalagayan ng nanay ko. Walang kasiguraduhan kung tatalag sa kanya yung gamot na ibibigay sa kanya. And para po paiklihin ang pangyari, praise God po, yung nanay ko. Kasi na-paralyze yung nanay ko eh. As in, buong katawan niya paralyzed. At pinupuri po namin ang Panginoon. Dahil ngayon po yung nanay ko, kahit iika-ika siya, walang makakapigil para papurihan niya ang Panginoon. Kahit hirap po siyang maglakad, kahit hirap po siyang tumayo, talagang pinatunayan niya kung gaano niya kamahal ang Panginoon. Yung pag-pray niya, yung pag-worship niya sa Lord, doon ko nakita na hanggat buhay may lakas ang nanay ko, wala siyang ibang gagawin kundi papurihan ang Panginoon at awitan ang Panginoon. So, dito po sa talatang ito, binibigay po sa atin, ipinaparating po sa atin, na hanggat tayo ay merong lakas, malakpak nga po ang may mga lakas. Yes? Hanggat may hininga, aawin para sa Panginoon. Amen? Amen. Hindi naman natin kailangan ng napakagandang boses, mga Virgin Velasquez. Ang malaga tinitingnan ng Panginoon yung puso. Ayan? Habang may hininga, tayo ay magpupuri sa Panginoon. Wala dapat magiging dahilan para hindi papurihan ang Panginoon. Ang pinakalayunin ng ating buhay, ang papurihan at sambahin po ang ating Panginoon. Habang tayo ay may lakas, hininga, awitan natin ang ating Panginoon. Kahit may puno-puno tayo ng problema, pagsubok, kasakitan, mga hamon ng buhay, huwag po tayong tumingin doon. Kasi ang Panginoon hindi siya tumitigil sa paggawa ng mabubuting bagay para patunayan niya kung gaano siya kabuti sa atin. Amen? Napakarami po nating mga panalangin
Alam mo, minsan nga, no, parang piling natin ang tagal sautin ng Panginoon. Pero minsan tinitignan ng Panginoon kung hanggang saan yung ating pagpupuri, pagsamba sa ating Panginoon. Yung buhay natin, hindi natin ito pag-aari sa Panginoon. Kaya walang ibang dahilan, walang ibang purpose, kundi papurihan ang ating Panginoon. Amen? Walang tapat na lingkod na pinabayaan ng Panginoon. Walang tapat na lingkod na pinahiya ng Panginoon at pinaghirap ng Panginoon. Nung nandun po kami sa ospital, umabot po ng kalahating milyon yung bill namin. Sabi ko, Lord, parang ano yun, nasa sulong ka na mo. Sabi ko, Lord, saan po namin tumukunin? Yung gamot na tutulong sa nanay ko, isang turong po, 10,000. 10 beses siyang tuturukan, Lord, wala po kami ganito kalaking halaga. Saan namin tumukunin? Nung time na po yun, talagang grabe yung provision ng Panginoon. Yung provision ng Lord during that time ay tatawag, sabi, hindi namin kilala. Nagpadala ko sa ganito para sa unang gamot na ituturo sa nanay. So grabe yung provision ng Panginoon. Pinatunayan ng Panginoon, kung tapat kang lingkod ko, ano man yung mga bagay na iyong hinihingi, pinapanalangin, hindi ka bibiguin ng Panginoon. Amen. Salamat po sa napakagandang photo booth. Ayan, so, amen. So, mga kapatid, una, puntos na gusto pong iparating po ng talatang ito ay as long as we live and breath, sing praise to God. Huwag po tayong mahiya. Huwag po tayong matakot. Kasi ang inaawitan po natin ay Diyos na makapangyarihan, may-ari ng ating buhay. Amen? Amen. So, isa pa po na isang illustration sa unang puntos po natin, yung pastora ko po ay siguro 16 years old pa lang ako, kasama ko na sila. Yung pastora ko po may sakit po siyang diabetes siya. Pumanaw po siya 2019. Yung pastora ko na po na yun, grabe po talaga pagka nag-worship, nag-praise kay Lord. Kasi yung time na nire-revive siya, nandun po sa ospital, kare-kare po sa ako lagi ng pastora ko, kahit saan sa magpunta, sa ako ng pastora, kare-kare niya ako. Nandun sa ospital, nire-revive siya. Habang nire-revive siya, yung kitang-kita ko, yung nag-iiba na yung kulay niya. Pag na-revive po siya, ang lagi niyang binabanggit, yung kantang, yan yung kanta yung sadyang kay buti ng ating Panginoon. Tatapat sa habang panahon. Kinikilabutan po ako kasi sabi ko, Lord, yung taong ito, ang hirap ng sitwasyon, pero nagagawa pa rin magpuri sa'yo. Kung iba yun, siguro, baka nagmura na yun, pinagsampal na yung mga tao sa katabi, pero yung tao, nakaharap ko ngayon, kahit mahirap yung sitwasyon, nag-aagaw buhay, habang nire-revive, pag nabuhay, talagang narinig ko po yung pag-awit niya sa Panginoon. Yun ang awit ng puso niya para sa Panginoon. Amen? Amen. Kaya po pinagpapasalamat ko po sa Panginoon talaga yung mga tao na nai-encounter ko, nakakasama ko, Lord, alam ko may parte ito na matututo ako, hindi lang sa mga salita, kundi sa mga experience ng buhay, pananampalataya sa Panginoon. Alam niyo po, wala sa edad, wala sa bata, ang paglago sa ating Panginoon at paglilingkod po sa ating Panginoon. Yung pastora ko po namatay siya at age of 44. Sabi niya nga sa akin noon, hindi ko makakalimutan, sabi niya, habang bata ka pa, ibigay mo yung buhay mo sa Panginoon. Kasi ako,
Hindi ko alam kung hanggang kailan na lang ang buhay na paglilingkod ko sa Panginoon. Would you imagine, 44 years old, napakarami pang pwedeng gawin. Sabi niya nga, alam mo ba, ang dami ko pang gustong gawin para sa Panginoon. Pero siguro hanggang dito na lang yung paggawa ko para sa Panginoon. Haharap na ako sa Panginoon. Sabi niya, Daddy, sabi nito sa pastor namin, ibigay niyo na ako kay Lord. Kasi yung pastor namin nun talagang nilalaban niya pa. Pero naniniwala po ako, yung puso ng aming lingkod ng Panginoon, yung pag-awit at pagpupuri niya sa Panginoon, hindi yung kinalilimutan ng Panginoon. Kaya nga po sabi dito sa talata, mula sa kay David, sabi niya, I will sing to the Lord all my life. Kanino po ba tayo umaawit? Kanino po ba natin ibinibigay yung awit natin para sa Panginoon? Ba? O para po sa ating mga kainuman? Umiinom ba dito? Diba? Para po sa ano? Para kanino ba? Diba? Buong buhay. Yung buhay po natin, pagmamayari yan ng Panginoon. Kaya yung pag-awit at pagpupuri, pagsamba natin para sa Panginoon yan. Isang napakagandang awitin ng buhay ay yung mapagpasalamat natin ang may totoong dahilan ng lahat ng ating pagpapalang natatanggap. Amen? Amen. Ito mga pagpapalang natatanggap natin, na ini-enjoy natin ngayon, yung wala po tayong ibang pagpapasalamatan kundi ang Panginoon. Kahit may problema ka, kahit mahirap na sitwasyon, ipagpasalamat natin yan sa Panginoon. Mahirap man yan, maganda man yung sitwasyon natin, ipagpasalamat natin sa Panginoon. Pakitapik po yung katabi, pagpasalamat natin sa Panginoon. Amen? Ang totoong pinagpala ay yung totoong nakaka-appreciate sa lahat ng kabutihang ginagawa ng Diyos. Alam niyo po, minsan nakakalungkot. Hindi po natin makita yung mga kabutihang ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Bakit? Minsan po nakapokus tayo sa mga negatibong bagay. Ha? Yung ibig na ipagpasalamat yung maliit o malaki, minsan hindi nagre-reklamo pa. Ano ba naman yun? Masyadong masikip. Ha? Ano ba naman yan? Hindi ko gusto yung kulay. Reklamo eh. Alam niyo po, lahat ng bagay, maliit man yan, simple man yan, yung puso na may mapagpasalamat, yan po yung totoong nakaka-appreciate ng mga bagay na ginagawa ng Diyos sa atin. Amen? Minsan nga po, no, sa bahay, sabi ko nga kay Pastor, sabi ko, Daddy, sabi ko ganun, ang hirap maging babae. Yung galing ka trabaho, tapos pagdating mo ng bahay, ang dami mo pang gagawin, magluluto ka pa, tapos may duty pa. Sabi ni Pastor, Mami, nagre-reklamo ka na kay Lord eh. Sabi ko, yan ka na naman, ginamit mo na naman si Lord. Pero alam niyo po, nakakatuwa. Kasi minsan pinapaalalahanan ako ng Panginoon. Blessing na maging isang ina. Blessing na maging isang asawa. Yes, nakakapagod. Pero naniniwala ako kung tayo ay mabuting katiwala sa pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, mas ma-appreciate natin yung mga bagay na sa paligid natin. Amen? Amen po, parang tulog na sila. Okay. As long as you live and breath, sing and praise to God. Ito yung awitin ng buhay ni David na sa kanyang mga karanasan, kilala niya ang may dahilan ng lahat ng kanyang pagkakaligtas mula sa kapahabakan. At mula sa kasakitan,
Ang awitin na papuri para sa Panginoon ang siyang nagiging lakas at buhay ni David. Sa mga panahon na siya ay nakakaranas ng kahirapan, kapaguran, kaguluhan, kabigatan, ang pag-awit at pagpupuri ang nagiging paraan ni David upang pumalatag ang kanyang kalooban. So, ito po, pwede po. Nakakatuyo po ng lalamunan yung magsalita. So, hindi lamang po sa atin, no? Hindi lang po sa atin yung, hindi lang tayo yung nakakaranas ng mga pagsubok at hamon ng buhay. Kahit yung mga characters sa Bible noon pa man, di ba? Nararanasan na nila. Baka nga po kung nabuhay tayo mga panahon na mga Kristiyano ginagawang sulo, baka hindi po tayo tumagal. Di ba? Baka hindi po tayo pumunta ng simbahan. Noong mga panahon na po yung mga Kristiyano, pag nakita ka na ganito ng tipon-tipon, makikita mo si Sister Alice, ginawa ng palaso dyan sa Sister Nen, ginawa ng palaso dyan, ilawan. Diba? So, ganun yung buhay ng mga Kristiyano before. But, hindi nagiging hadlang sa kanila yung mga bagay na yun para hindi magpuri sa Panginoon. So, mapalad tayo mga kapatid, mga kamaggagawa po sa Panginoon, na tayo ay may mga ganitong fellowship. Meron tayong ganito yung nagpapalakasan. Hindi yung yung pag nakikita yung may kasama mo, dito na naman siya. Ayaw ko siyang ka-fellowship. Hindi po dapat ganun ang puso natin, no? Ayaw ko siya kasama daw atin. Yung totoong umaawit sa Panginoon ng may pagpupuri. Yung puso po ay tama. Yung puso po ay nagagalak na makita yung kanyang mga kapatid sa pananampalataya. Amen? Yung, alam niyo po, gusto kong nakikipag-fellowship doon sa mga nanay namin. Kasi wala po kami ginagawa nung kundi magkwentuhan ng mga buhay, gano'n. Tapos after po nung pagkakanta po kami, kung saan po nakakarating yung mga, parang ito pakubaw, yung tono niya, ito naman pabulakan, yung tono niya. Pero wala yun. Basta umawit magpuri kami sa Panginoon, wala yun. Kasi na-express namin yung pagpupuri namin sa Panginoon. Amen? Amen. Pangalawang puntos po. Okay? As long as we live, rejoice to please God. No? Sa lahat po ng ating ginagawa, dapat napararangalan po natin ang ating Panginoon. Amen? Yung hindi yung alam niyo po yung walang regret na gumagawa ka sa yung wala kang, yung parang, ako na naman sasagutin, ako na naman gagawa niya. Wala na bang iba? Oh, hindi po yun yung nais na ituro ng Panginoon na maging puso ng isang mananampalataya. Ang gusto ng Panginoon, araw-araw ng buhay natin ay ginagawa natin yung maipiplis natin yung Panginoon, yung napaparangalan natin yung Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Maliit man yan, malaki, nakikita man yan o hindi, ang Panginoon lang ang iyong naparangalan. Hindi gagawa dahil may nakakakita. Gagawa para sa Panginoon. Amen? No? Nawa po yung ating puso, yung desire ng puso po natin ay, Lord, ginagawa ko itong bagay na ito ay dahil para parangalan ka. Hindi para, kasi, ito kasi naka-assign sa akin eh. Wala akong magagawa eh. Wala akong gawin ito eh. Hindi po. Habang tayo po ay nabubuhay, yung buhay po natin, nagsasaya, nagaganap, kasi pinapupurihan natin yung ating Panginoon. As long as we live, let's always desire to please God. Because God never stop doing marvelous things sa ating buhay. Amen?
Hindi po tumitigil ang Panginoong gumawa ng mga mabubuting bagay sa atin. Yung desisyon po tayo matulog, desisyon po natin yun. Yung nagising tayo, kalooban ng Lord yun. Kasi pwedeng hindi na tayo magising. Di ba? Yung unang asawa ng nanay ko, natulog lang yun, hindi na nagising. Pero, purihin ang Panginoon. Nandito po tayo ngayon nagpe-fellowship. Sino dito nagagalak na naka-fellowship niya yung mga kasama niya ngayon? Amen? Amen? Para sabi ng mga Amen. Parang sa inyo, Amen. Wala ganun dito. Lahat excited, lahat masaya na maka-fellowship yung katabi. Amen? Ako po masaya. Masaya po ako na maka-fellowship. Sabi ko nga kay Pastor kasi tatlong araw, wala po akong boses. Sabi ko kay Pastor Carla, Daddy, pakitext na si Sister Ne, parang daw ako magkakaroon ng boses. Sabi niya, Mami, wait mo lang, mag-pray tayo. Kasi syempre, excited din sila maka-fellowship ka. Pray kami kay Pastor, hanggang kanina umaga, nagkaroon ng boses. O Lord, kalooban mo siguro talaga maka-fellowship ko sila. At purihin po ang Panginoon, nakasama ko po kayo ngayon po. Amen? Habang tayo ay nabubuhay, tayo ay magbigay ng kaluguran sa ating Panginoon na kahit ang ating sitwasyon ay punong-puno ng hamon ng buhay. Huwag tayong panghinaan ng loob kahit dahil ang ating Diyos ay buhay at makapangyarihan sa lahat. Amen? Huwag tayong manghihina. Huwag tayong madi-discourage. Diba? Marami talagang madi-discourage sa atin eh. Minsan pa nga yung panahon, minsan pa nga alam mo natatawa ako minsan sa mga kabataan sa church, yung nahirapan daw sila magsimba kasi wala daw silang masuot kahit ang dami-daming damit. Sabi ko, parang nakaraan, ang dami-dami. Iba-iba nga tuwing linggo yung nila, suot nila. Parang gusto nila laging bago. Parang gano'n, ginagawang hadlang yung mga bagay kahit hindi naman kahadlang-hadlang. Ha? Pag sa Panginoon, walang maraming dahilan. Amen. Pagkain gawin para sa Panginoon, gagawin. Amen? Ang pusong may kagalakan na nagpupuri sa Panginoon ay siyang lubusang nakararanas ng totoong kagalakan sa kabila ng mga sitwasyon na hindi maintindihan. Amen? Kapag yung puso po natin ay nagagalak na panuguran ng maplis ang ating Panginoon, siya yung totoong nakakaranas ng kagalakan. Ha? Hindi yung mga bagay, hindi yung mga tao na nakakaranas ng mga material na bagay. Yung mga tao na mayroong kagalakan sa puso nila na paggawa sa Panginoon, yun ang may totoong kapayapaan at kagalakan sa puso. Amen? Magbigay tayo ng ating pagpupuri sa Panginoon ng walang pag-aalinlangan, puno ng kagalakan, katapatan, kahit minsan ay umaharap sa mabigat na sitwasyon. Amen? So, yung pagpupuri po natin sa Panginoon, kahit ano maging sitwasyon natin, huwag po natin hayaan na mawala tayo sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, kasama kita ang lalago sa Panginoon. Amen? So, kapag may problema yung katabi mo, yung kasama mo, tara mag-worship tayo sa Lord. Diba? Tara magpuri tayo sa Panginoon. Tara gumawa tayo sa Panginoon. Alam niyo, naalala ko po, sa po kami magkakaibigan. Sa 10 magkakaibigan, parang 2 na lang po kami nagpatuloy. Dahil nga po marami na silang plano sa buhay, marami na silang gustong gawin, so naagaw yung atensyon na para sa Panginoon. Pero pinag-pray po namin sa Panginoon na alam ko, naniniwala ako na kapag ang puso natin natangiman ng salita ng Panginoon, hindi po yan babalik ng wala. Nandun pa rin yung salita ng Panginoon.
Meron po tayong napakalaking Diyos. Manglilikha ng lahat ng bagay. Makapangyarihan sa lahat. Nagpo-provide ng mga pangangailangan. May likha ng langit at lupa. Nagpo-provide ng hangin na hinihinga natin ngayon. Mga pagkain na kinakain natin ngayon. Kung ano po yung nararanasan natin ngayon, yan po ay dahil po sa kabutihan ng ating Panginoon. So wala pong dahilan para hindi po natin papurihan ang ating Diyos na may likha. Walang dahilan para tayo ay tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. Walang dahilan para tayo ay tumalikod sa Panginoon. Wala ring dahilan para tayo ay magtampo sa Lord. Amen? Walang dahilan para questionin natin ang Panginoon. Kung meron mang mahirap na sitwasyon at kalagayan ngayon, meron pang iba na mas mahirap yung sitwasyon. Pero nagagawa magtagumpay dahil sa tulong po ng ating Panginoon. I-acknowledge po natin ang nagbigay ng buhay natin. Hayaan po natin ang ating buhay ay ipaubaya natin sa Panginoon. Huwag po natin ilagay ang takbo ng buhay natin sa ating mga kamay. Ibigay po natin sa Panginoon, ipagkatiwala po natin sa Panginoon, ang Panginoon na nagdisenyo ng lahat ng bagay, ang Panginoon na nagbigay ng lahat ng bagay na pangangailangan natin. Na ang Panginoon na nagplano ng lahat para maiayos ang ating buhay. Amen? So nawa po ngayong gabi, ang salita po ng Panginoon, no? Yung ating awitin ng puso natin ay yung kahit anong mangyari, habang ako ay may buhay, habang ako ay may hininga, wala akong ibang gagawin kundi magpuri at magpasalamat sa Panginoon, kundi maglingkod at ibigay ang aking buhay. Meron po ba ditong doubted pa? Doubted pa na sumunod sa Panginoon, maglingkod sa Panginoon, magtiwala sa Panginoon, ibigay yung buhay sa Panginoon? Meron pa po ba? Siguro naman wala na kasi nandito na tayo eh. Nandito na po, no? So, purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita ngayong gabi, and I hope and I pray yung salita po ng Panginoon, baunin po natin, gawin po natin kalakasan sa araw-araw po ng ating buhay.